sila nagpaluwas. Right. Ay, tama. Thursday. Kaya Oo. kung isipon nga ni partner, amay pa kita, kumbaga, nag-declare ng suspension kang classes. Even na expected na nga ni si Bagyo ka. Takang kung magiging na ng mga tugang kang Thursday, palaog pa lang sa PAR. Palaog pa lang sa Philippine Area of Responsibility. So As Bagyo. early past Thursday na 6 o'clock, kuya na po yan. Nakapaluwas na yan. Kaya for the city's part man, in fairness siguro partner, maski nga ni siguro siyempre kita taga-city kita, early on pa talagang nakapag-abiso na kitang masaamay pa kisa kang late. Although sabi nga ni Ken, talagang dahil man gabos sa mga tao, dahil man na, dahil man nakakadawag ng bareta, na uuyo. Saka itong amay kaya partner, igo kayong, siyempre dahil mabasol igo kay mga estudyante man ng mga universities, ng mga eskwela ni Gisunod kang naga na, ang mga estudyante niya, bako man taga-naga. Igo ang hali sa Rinconada, igo ang hali sa Pasakaw, na at the time, dawa nag-declare na kita ng suspension kang classes, yaw na sila sa pagbiyahe. At amay pa sila nag-arali duman sa mga pinaghalian ng lugar. As in, by the time makakaabot sila di Gisunod kang naga, kansilado na pala si klase. Kaya, sabi ito po nga na Ken, room for improvement po ineno. Talagang kaipuhan pong... This is an opportunity again to refine the plan and itong ma-coordinate talagang tultul. Paano ang pag-communicate between the city government and then other agencies, Disaster Risk Reduction Management Council, and the stakeholders, ang mga eskwelahan, ang mga barangay, ang mga iba pang mga organisasyon niya o digisunod kanina. So, ang kwempo sa tuya si Mr. Jimmy Reblando may as early as 5 o'clock in the morning kansud mga tugang kuya niyan nag-iikot ning sa mga evacuation center. Correct. At that time ang tabaga partner as early as Friday morning si mga relief packages ready na. Kaya nga ni pag meeting ta pagkahapon pig-advise sana si mga barangay officials na kung kaipuanan na si mga relief packages, pwede nilang pick upon si allocations. And pasalamatan naman palang partner, ang mga barangay kapitan, ang mga barangay officials, ang mga barangay tanod, ang mga barangay health workers, na mga frontliners nato sa baba, Correct. Na kasagsagi ng bukang bagyo, tiripon man, ninhuli ta, sino po bagang first responders, sa baba. Kaya pasalamatan tapos sa kabusungan tabang, especially po si mga chief tanod na talagang iyon sa south, duman sa tuya, nagbabandilyo, nagko-coordinate. Yan, dahil hindi po mga data sa mga evacuation. May tabulation kita kang mga status, updates. Pirang yung aki, pirang yung badus, pirang lalaki, pirang babae, ang yaon sa evacuation center. Nag-aapon po kayo mga tugong si mga barangay tanod, mga kapitan, mga barangay kagawad, kung may natumbang yung area for clearing, sinda kayo ng paraapon sa tuya, kaya po pasalamatan tapos sindan talagang daing untok man sindan sa pagbantay ang Comsen day pong punduan laog kan informasyon sa tuya from the private, from the public sector, from the barangay officials, talagang pong sige-sige labo-labo po ang paglaog. And of course dahil po malingwa pasalamatan si Mr. Mike Padua, correct. Na nakulang blessing kang siyudad kang naga si Mr. Mike Padua. Na talagang naging ang giramdam ko partner informed. As early as Tuesday pa or Monday pa, nag-a-advise na si Mike Padua na igong paabuto na bagyo, na yung ito na mintras na kasiributan ang pighihiling pa itong Typhoon Wilma. Si Mike Padua ang pigbabantayan na si Yolanda. Itong international name U1. Na sabi niya nga ni international name Hayan. Yan. At the time na katong nahiling na itong ininganing si Yolanda yaon pa duman sa may Caroline Islands. Nagpunin ni garo 75 kilometers per hour ng partner nagpunin. As in nakaabot di sa tuya, ang pinaka-peak niya nga is 325 kilometers per hour. Yan. Digi po sa mga kuya mga tugang liwat po ang samuya po giraray na pag informar sa publiko na ang syudad po igwang official Facebook account, igwa pong official website and usually po pag mga araw po kaning kalamidad, real time po ang ang pagtaon ng information through this sites
Kaya po sa mga ipukutang pakiulay po sa Gabos, kung habang po ikaw pamanggitan ng internet service, Magtaga-check. magtaga-check po kita sa Naga Smiles to the World, lalo-lalo na po kung may panahon ng kalabidad. And kung pwede po, magdaong kita sa Gabos sa mga radio stations, na yaon, na igwa. Kasi mga hotlines, may landline po kami. Ang hotline po kang sulad mga tugang, iyo ang 472-3000. Saka 811. Saka 811-3000. Ayan. Pag tuyo pong may kalamidad, yan po ang hotline. Tapos itong text line, ang temporarily ginamit na text hotline, itong text hotline kang ang Naga. Ang nagangon yan. Kaya po Gabos po si mga request po duman, si mga nag-text po sa muyan ng ipuning ambulansya, may mag-aakion sa barangay hall. Si mga text line, si mga text po regarding kung anong oras maabot ang kuryente. Dumampoy po yung pigsisimbag through the text hotline. Gabos pong nag-text sa tuya kang especially po si Concern Naga, nakasimbag po kami kaya. Tayo kayo mga hapot minsan na partner na mga as far as partido, as far as bula, na talaga pong sabi mi nga ni, dahil naman pwedeng simbagon dahil dahil man aram si current situation sa lugar. Iyon kaya partner siguro pasalamatan sa yung partner station doon sa Balyo sa WKM 100.7. Sinda nakarelay man itong duwang istasyon na saro sa partido, sarong AM station nun sa Rinconada. Kaya nga ni siguro no wonder partner na si text line nakaabot sa bula, saka sa partido. Yan. Aram kong makusog ang signal, nadagog ko sa bagong aga sa AM, makusog ang signal, kaya duman sa mga taga-partido, maski nga ni aram tang nanganaan garo duman partner sa may Sangay and Sabang area sa San Jose, ang pagpaabot mi po ning Yusmaray na aga sa Indogabos sa sa Rinconada area. Good morning po dyan sa tuwing mga paradangog sa Balyong Isosyon sa DWKM 100.7. Kasi si mga paradangog inanyog ta partner, duman sa itong igwa na kaya kita nagbi-build up na fan group, duman sa tuyang FB account na Naga Streams, na kung saan pwedeng dong mainanyog ining mga episodes kang ang nagangon yan, duman lang sa FB kang Naga Streams. Duman nagdadakol na duman, kaya nga sabi ko pwede sila mag-post ng mga questions nila, topics na gustong i-discuss, tangari maski sa abroad. Ang sarong feedback partner na dakulaon, dakula daang tabang duman sa nakakamati ning homesickness sa abroad. Yan. Kaya good morning sa Indogabos. Good morning po sa Indogabos. Liwat po ortron ni po giraray, ansa mo pong text hotline po kang anagang ngunyan, and iyuman po ang emergency hotline ngunyan kang gobyerno lokal. 0928 866-8220. Yan. 80928-866-8220. Siring man po mga tugang, ang hotline tayo is 472-3000. 811-3000. Tapos so, duman sa mga radyo, duman po sa mga VHF radio, duman po sa mga gamit na iyan. Ang sa mga pong frequency, iyo po ang 148.650. 148.650 megahertz po yun mga tugang sa FM band. Igwa pag itong sa UHF mayo dyan partner. Dahito dati partner pikapagamit para kuyan lang sa Clear siya. Oo. Clear siya sa Gabos lang na emergency coordination. Correct. Yan po mga tungang tangarig pong kuyan, tangarig pong pero po kamong updated sa man pong mga emergency response and mga emergency informations Kung tanan ni partner opportunity ini na ipaabot sa tuwa mga kaymanwa, ito po may mga problema partner baga duman sa nagkapurutulan ng mga linya kang kuryente, mga nagkaturumbang poste, na kung pwede pong maipaabot nindo sa mo, tangarin kami naman na mag-relay sa Kasoreko. Early this morning partner, pigadangog ko duman sa sarong istasyon, maski ang Kasoreko, garo dai siya malinaw sa dai malinaw sa iya kung saan talaga ang areas na may mga diferensya sa syudad kang Naga particularly. Kaya tatabangan na ang Kasoreko na maipinpoint kung saan ang mga areas of concern para sa inda, tangaring mapadaranin ng mga service crew. Dahil po kansud na ang aram ta partner, igong ganong posting na tumba or wire na natanggal, ito po si Kuyan, siguro hotline kang Kasoreko, kaya po ang ginigib kansud pigaapod sa PSO, pinagaapod sa hotline niya to, so 473,000 sa 811-3000. Relay lang. Kita man po ang narelay sa Kasoreko. Through radio. Correct. Na ini ngaya, ngayon dumaning maangayang kuryente sa lugar na ini. Although, thankful man kita, as early as 10 o'clock kan Subanggi, na i-restore man baga si power. As early as ang arang tigong mo nito ko Subanggi partner
6 o'clock, igwa ng mga areas sa may ilaw. May ilaw, oh. Kapag balik ang NGCP mga tugang, nagbalik si Kurintik ang NGCP mga around 6 p.m. Igwang itong mga areas kang kasore ko na daim na putol si linya, pagbalik ang NGCP, igwa tulosin ng ilaw. Yan. Pero si mga nasa upper barangays, Mga upper barangays, expected po yan na day tulos mabalik ang kuryente. Pero tangaring ma-hazen, tangaring mapakaskas ang satuyang pagresponde, maipaabot po nindo itong mga lugar na may mga nagkaturumba, lalong na dyan sa may parte kang Pacol, Carolina, Panikwason, Taaramta, ang sanga kang kahoy, pag tinamaan ng linya kang kuryente, sigurado yan na mapapatod. Duman nga ni sa muya partner sa may Palestina man, igo dumaning mainline man na naputol. Kaya nga ni si concern ko man sa ugma, tabakan niya ako biglang mag-energize, nakalaylay sa atop itong sarong 3-phase na linya. Kaya lang pasalamat kita taday naman nag-energize. So, na-advise ito sa kasore ko na mahiling ninda itong putol na poste, na linya sa poste. Kasi duman sa mga ibang areas mapaabot po nindo ang mga situation sa mga barangay, particularly sa lado kang mga linya kang kuryente. Yan. Pagurang nano. Ang sabi mga tugang duman sa kuyan sa Twitter account ni kumbaga ni Ces Orenya Lilon, ABS-CBN. An indication of how fierce Yolanda was. 100 dead in the streets of Tacloban City, according to CAAP Deputy Chief John Andrews. Tinamaan kay isin na partner ng storm surge. Early on, actually nagtama si Bagyong Yolanda sa island kang dyan sa may area kang Tacloban, 4 a.m. As early as 6 a.m., ang baha duman sa Tacloban City po, aros kalangkaw na kang sarong iskalon na building. Kaya siguro ining mga naging biktima, siguro baka dumani sa mga nagkaralamos ni partner. Lampas sa tao po, mga tugang si tubig. Pigihiling ta early on duman sa footage kang ABS-CBN, garo sino naka-experience ng tsunami. Yan. And sabi man ni Maria Ressa, 15 minutes ago mga to, 17 minutes ago, much needed. Government to send communication teams to Tacloban. And ano pa ini mga tugang? Ang terminal po da mga tugang kang Tacloban City, Airport. Ang airport, only the runway of Tacloban City remains because the entire terminal was destroyed. Grabe, Yan po mga tugang. Ang epekto duman sa... Ang huri da ang na-receiving communication duman sa Tacloban is 10 a.m. partner. After that 10 a.m., mayo na nadangog. Dahil po kuya ning... ang cell site, mayo na ning telepono, mayong kuryente. Pati po ang gabos na mga telephone lines, cellular, mobile towers, bagsak po mga tugang. Saka submerged sila sa tubig. Kaya talagang expected talagang mayo makakapag-communicate naman sa India. Kaya siguro baka this early siguro baka may pasiriring na duman partner data pa lang kay mahiling. Pagali ko subawong agad ako nakamonitor sa TV tama kaming kuryente. Siguro ma-update kita ngunya na pagkatapos kang programa ta mahiling-hiling ako ng ibang news. As in makahiling ning mga barita sa internet. Masingani tabi ko yan partner sa internet very limited ang nagluluwas na mga information regarding sa laog kan Tacloban and sa laog kan ano pa si hard hit? Burungan. Gian. Gian Southern Leyte. Very limited mga tugang. Dahil po nga, si mga communication lines hinda, talagang bagsak. Pati ang pag-asa, mayo dumang partner nakukuha mayo nakukuha ang data. Igwalang itong mga magkapir na nakakalusot, pasurtihan ng signal, siguro baka duman sa mga outskirts, nabasa ko nga si post baga ni B-Boy sa Cebu. Ito da ang building ninda, na dati nakakamatid silang after sa katapakatawas kan Silinog. Kang tumitama datong bagyong Yolanda, garo man lang sila nakakamatid ng aftershock. Kaya lang permanente daan siging yugo-yugo. Yan. Arog po kayong kakusog da si Duros duman sa Cebu. Saro kaya ang Cebu baga sa nakamati ning makusog na Duros sa Sinda, signal number 4 man. Signal number 4 yan. And kaya niya mga tugang, that's 200 kilometers per hour. Maximum, Kita digdi yun naka-experience na naman kita ning signal number... 200 kilometers per hour minimum sa signal number 4. Yan. Kita baga digdi mga tugang si Sudad kang naga, nakamati naman kita ning signal number 4, katong Typhoon Riming.
285 ito kilometers per hour. Kuya nito, kaya barari man sa tuyang mga... 90% partner kang mga harong sa syudad kang naga, nawara ning atop. Mayo dumaning pobre, mayong mayaman. Kaya ini po ini-expect ining siguro ining tinamaan man ning signal number 4 na mga lugar. Out pa man lugod damage lang kuta sa mga infrastruktura. Sana po dikit ang nadanyaran ng mga buhay. Pero ining na-receive mga report mo niya na aga na may more than 100 ng gada na nakukuha sa tinampok ang Tacloban City. So, Makamoromundo, Makamoromundo tamapas ko na naman partner pati kaya out pa man lugod ako nga ni partner sa ugma nagdadaw akong update kang pag-asa sa kani Mike Padua. Mauubos na ang alphabet kang pangarang kan typhoon. Ang sabi ni Mike, maribay may auxiliary list nga kaning gagamiton, mapuuna naman sa letter A. Ang sunod sa Yolanda is Suraida. Letter Z. Z na, pero ang sabi sa tuya ni tukang pag-asa, mga 5 pang bagyo ang maagi sa Philippine Area of Responsibility. Ini mo niya na taon partner, ining season mo niya na taon, ining 2013, nakalampas na kita doon sa average na 20 typhoons per year. Ang letter Y baga pampira na yan, 25. So igwa pa ning expected na around 5 pa na mga bagyo. Kaya sana sabi ko day na lang ko day na magdago sa daga ining mga natatadang bagyong ini. Sana sa dagat lang sinda. Iyo magyan ng pamibig niya to gabusan na sana duman lang mabilog mag-agi duman sa kadagatan. Magsakat nga day na mo na maglandfall. Ini nga ni partner may mga observation based ang mga observation based duman sa mga experience kang mga past typhoons. Basta nag-agi ang bagyo sa Borongan, 90% ang chance na ang Bicol tatamaan. Oo. Ngunya na ining typhoon Yolanda, nag-agi maning Borongan. Pero nagbaba. Dahil siya nagdiretso ning Bicol. Kaya dakulang ipagpapasalamat ka mga Bicolano. Although nga ni kita mga kababayan sa Masbate na aram kong nakamati maning kasakitan, nakamati ning kakusugan kang Doros, duman sa may parte kang Albay partner Iguaman. Pero aram ta ang gobyerno lokal kang probinsya kang Albay, automatic nakapag conducer tulos ning preemptive evacuation naman sa probinsya kang Albay. Yan. Ano pa ini yung mga informations hindi yung partner, may mga informations pa kita nag-aralaog. Kaya po kayo mga itong as much as possible po kaya gabos na paagin ng information na makukuha duman sa Masbate sa mga pagtarain niya itong lugar, makuha man sa Naga kasi iyon man po kani mga tugang ang garo magiging basihan kang suding Naga. And of course, kung iba pa siguro mga disaster risk reduction management councils sa pagprepara sa mga masunod partner sabi ko sana kung ma-upgrade na ang mga facilities kang mga local government units as far as disaster risk management is concerned, kung maging siyang interlink, may sarong computer system o may information system na kung saan ang gabos na disaster risk management office kang iba-ibang mga banwaan naka-link na sarong lang na uniform ang pigihilingan niya. Dahil po importante kayo mga tuwing sa pag-analyze kaya ba ganing mga impacts ng kalamidad. Para makapag-prepare man ang saro. Sa kasi pagko-coordinate partner, ang sarong na-appreciate kaso itong tigmo-monitor ko sa ugma. Itong LGU kang Matnog, Sorsogon, nag-adviso na sa LGU kang Sorsogon City. Na dahil na pagpadaguson si mga bases. O ito dakulang maray nakatabangan sa LGU kang Matnog, ang sabi ninda, naman nga kaming ipagpapakakan sa kabubuktakan kayan mga ma-stranded sa pier. Kaya nakipag-coordinate in the early, digdi sa may Sorsogon City pa, na duman, bagato na. Tas sa Sorsogon City, may mga facility pa nga dyan, may madadagusan nga mga pasahero, may magbabakalaning kakanon. Arog po kaning sistema ang tigsasabi ko na kung igwang sarong system na arog kani mako-coordinate mo ning kaskas through a one unified disaster risk management system, na pati ang pag-advise baga partner na ini dahil pwedeng agihan, dahil na kung magpalaog igdi delikado, na wash out ngayon si tulay o whatever, ining dakulang bagay na may ipaaram sa ibang mga katarain na banwa.
Kita digdi kaya maray digdi sa tuya, masorti kita digdi sa Metro Naga ang coordination ta digdi partner, maski ba kung panahoning bagyo, yaon ng communications. Ang Banuaan kang Pili, ang Milaor, as in iba pang mga kairibanan sa Metro Naga. Pero duman sa ibang mga Banuaan bagang mayong arog kaning kakayahan, dakulang bagay ni sa inda. Kan sud mga ni baga kan Biyernes, kan Biyernes mga tugang, maski po ang opisina po ni Congresswoman Leni Robredo, ang ginagamit na po ang ginagamit ng garo Central Coordination Facility, si Comsen naman niya to para po duman sa Unified Response. Kaya po ko yan man, sa intero pong 3rd District, well coordinated man sa mga pag-iibakwar, so padara ng tabang, kaya diba duman sa Jonas Soltes, Correct. talagang sindaman mismo si monitoring sa kasi pagkuha ng information per municipality sa loob po ng 3rd District of Camarines Sur, talagang intense man, na every minute nga may naggalaog na information, nga sarong pamilya naglipat, sarong araw po kayong Imagine mo sa Comsen, may nag-aapod Balatasan, Kalabanga. Yan. Balunggay, Kalabanga. Siring man partner na sa tuya, kaya maski sarong tao lang na yaon sa tahaw kang kang kalamidad na nakaipuhan, narespondihan. Kaipuhan ng tabangan. Kaipuhan tabangan. Talagang dinudumanan po yan kang response team. Kaya nga si Pakiulay tabaga kang City Disaster Risk Reduction Management Office na kung nahiling nindo ang kamugtakan na nasa alanganin na, dahil na magpara duwa-duwa. Mag-iba na, mag-ibakwar na. Tangaring dahil man maiput at risk baga partner itong mga responder na kung sa inyaw na sa kasagsagi kang kakusugi kang doros, kalangkawang kang tubig, sa kama duman, sa katahawan kang baha, tangari lang iligtas ang sarong pamilya o sarong tao. Kaya dakula man sa tuwing pasalamat ang sa tuwing mga kaimanwa nagdarangog. Nagginanyog, nagantabay, asin nagsunod sa mga abiso kang gobyerno lokal, kang siyudad kang Naga. Kaya sangon yan partner, ang naresata lang bako nang masakit magpa-preemptive evacuation sa mga lugar. Kan kuyan po kan Huwebes na banggi kang hapon. Yan pong by that time kaya kansado ng maray kung ano maging epekto ni Yolanda kung dahil ngayon magbago nga so typhoon track ito nga ni partner in preparation takong magsakat siya. Kung magsakat siya. Takong magsakat siya mga tugang lalagartuhon kita. Yan. Kumbaga ang mga barangay officials pag ginudulok ang sarong lugar na kayo po mag-preemptive evacuation. Insigida. Bako na tong maanabaga tong mapatagas-tagas pa ning pamayo. Correct. Kaya nga ni ako partner, kung igwa ka nagkakangaralas, anto sa Carolina, 400 na individual ang nag-evacuate. Yan. Arog po kayan ang awareness na kang si mga yaon ta duman na kababayan, na aram na nindang ang harong ko payag-payag man lang. Ang kusog kang doros duman sa kataasan kang bukid, makusog. Ang mga kahoy sa palibot niya, anytime mabagsak. Kaya sarong paapod na na mag-ibakwar, tulos-tulos na nag-ibakwar. Dahil ang aram dapat mga tugang, ang pigdisibilar kaya bagang information sa tuya kay mga forecasting agencies, makusugon ang duros. Makusog ang duros. Saka ini partner, ini mga kababayan tayong yaon din sa parte kang Carolina sa Kapanikwason. Aram na ninda duman pag sinabing makusog ang duros. Yan. Ako na experience ko na yan. Pag sinabi duman sa parting iyan na makusog ang duros, makusog talaga. Talaga ang duros. Takong magkasabi nga na kung ang namamatita po sa downtown Naga, mga sanggatos, duman 120. Mga 120. Tang Panikwason mga tugang 425 evacuees yan. May 425 na evacuees. Tapos sa Carolina man 455 ang barangay Carolina. Ang bulk talaga kang si total evacuees tayaon dyan sa Upland. Yan. And sa Triangulo mga tugang, dahil aram taman na flood prone area yan, 348 na mga evacuees. Yan po yan ang top 3 evacuation na may halangkaw na preemptive evacuation report. Pero mas maray na yan, partner. Ako na ugma na may bakong problema pag dako lang nag-evacuate. Yan. Mas problema kung dako lang nagadan. O nakulgan. Mas maray na yan na dako lang nag-evacuate. Sa Kalabanga lang nga ni partner, as early as Thursday, mga Thursday 8 p.m., ang report po kang Kalabanga, 3,400 labina ang evacuees nila. Ano lang yan? Si coastal area lang yan. Coastal areas lang yan. Pasi mountainous areas duman. So yan po mga tugang
naugmong po kita na dagi sa loob kang 3rd District, sa loob po kang Bicol, medyo aware na, aware na mga tao na kung may kalamidad talaga, sa Albay, Ang Albay model na. model na yan. Model na. Mm. Iko nga ni kitang siguro ang saruba partner na kay puan i-consider da, ito bagang pag-modify na kang ibang mga itong mga potential na pwedeng gibon mga evacuation centers. Tayo kayang nanutaran na igo ko tang pwedeng pag-ibakwaran na harani duman sa mga areas alagad saro lang na iskalon kay ang mga building kaya maski pwede sila duman magbalyo binabaha man kaya nga ni ang sarong pangapudan ito da ang mga eskwelahan sa may areas na araw kaya na binaba gibunan duang iskalon tangaring pag nag-evacuar sa second floor na lang. Yan. Ini partner pa Consuelo lang ni sa imo. May texter kita, good PM po, ask ko lang bakit po palagi naka-shirt na ni former Sec Robredo. Tas sige po, ikot-ikot ang pen. Ano na po yan kaya sa kuya partner maski sa harong igwa kong mga Jess Robredo shirts na iyon na permi kong sinusulot. Para duman sa nag-text din niya pa nga nailingit sa kuyang itong pin kong tsinelas. Yan. Sige, ikot-ikot po kayang ballpen grabe ang ugop-ugop na magsurat. Bueno mga tugang iyon man lang po yan ang impormasyon tangon niya na pagkaaga. Although maray na po ang panahon niya tungon yan, out pa man po lugod na sabi antes po kita magpaaram magpasalamat po kita sa kagurangan. Correct. Kina na sa Senyora Di Peña Francia na day po kita tinamaan. And ibang ibita mga tugang, si kaligtasan pa. Kan mga katugangan niya to na nagkadaranyaran duman po sa parte kang Kabisayaan na saka po magpiparar kita ng tabang man sa inda Correct. Sabi nga kay mas maray na po ang nagkatabang kaysa po pigkatabangan. Iya, tama ka dyan. Mas kaipuhan po ngunyan ang tabang mas kaipuhan po ngunyan ang tabang ninda. Hali po sa satuya. Kaya po aram ta po duman sa Bohol nag-mobilize kita. Ngunyan po mas lalo na Mamobilize kirari kita. Mamobilize po kirari kita. Kaya po it's one way of giving thanks na bako man po kita ang pinagtamaan kaning bagyong ini. Na for sabi nga ni Kian, pag makusog po ang nakaagi po mga taon, pag makusog ang bagyo, pero hindi ko yan. Ngunyan po, bako na kita yan. Kaya po yan. Partner ang pangapudan, mas maray ng tabangan tas mga naging biktima kaysa kita ang maging biktima. Yan. Ano po? Bueno po, sa ngaran po ni Alcalde John Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kansang ko na yung panglusot ng Sula Ding Naga, sa mga pong pagpadyos mabalos, sa inyo pong pagkantabay, liwat po ang pakiulay po kan Naga City Disaster Risk Reduction Management Council, sa panahon po ng emerhensya, kuyan po, magpreparar po kita permi, ang pagpaaram asin pag-aram, two-way process po yan. May obligasyon po ang gobyerno na magpaluwas ng impormasyon, may obligasyon po kita na aramo ng impormasyon, isihod ang mga impormasyon. Tangarig pong dahil po kita nabubuyo, dahil man kita nagbabarasulan sa huri. Saka pangapudan ta partner, duman sa mga kaiman watangon yan, aram ta siging kurumpuni, siging purutol mga kahoy. Mag-ingat po baka may mga pako, mga puting pasa, mag-ingat na dahil na kamo ma-injure. Saka bago po magputol din kahoy, magtingag muna. Ikaw po siya may mga nakasarablay pa na mga nagkapurtol man. Putol na, dahil ka nag-aaram, pag putol mo, mahulog sa iyo, mas dakol na kahoy. Yeah. Kaya mag-ingat, na sa panahon na ini, nalampas na si Bagyo, sana po dahil naman kamo ma-injured, mag-ingat na maray. Makatrotristi baga, kung sorin tapos si Bagyo, saka ka nalugada. Garo mo ko pinapatamaan. Dahil man. Bueno mga tugang, sa kanan po ni Alcalde John Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kansang ko na parang Sula Ding Naga, sa mo pagpadyos mabalos, sa outro po Sabado, pag-urlayan po niya ito ang mga issues manungod sa terminal, manungod sa iba pa mga issue kinaka-imbultuhan kan Sula Ding Naga. Siguro po iimbitaran ni si Mr. Frank Mendoza. Correct. Si Mr. June Mongoso, tangari pong mas thoroughly, mahimayta ining gibuhon na mga pagbabago sa loob po kan terminal kan sa loob kan bus, sa mga van terminal. Sa loob po kan Sula Ding Naga. Liwat po sa lahat po sa pagkilanjog sa Samuya, sa programa namin yan, hindi po si Allen Riondang. Ako mo si Nick Motos, Diyos Marina Agasin ko po, hanggang sa susunod na Sabado sa programang Ang Nagangunyan.